Nagsisimula ang ating kwento kay Jiang Sangwoo, ang ating pangunahing bida, at ang kanyang problema ay hindi niya magawa ang mga bagay na gusto niya dahil wala siyang sapat na oras. Pinag-iisipan niya ang pangangailangang gawin ng mga bagay tulad ng pagkain, pag-aaral, at maging ang mga bagay na gusto niyang gawin tulad ng pakikisalo-salo sa mga kaibigan at pakikipag-date, na humahantong sa kanya upang manabik na magkaroon ng maraming katawan upang gawin ang mga naturang gawain. Si Sangwoo ay gusto ang mga hangarin na ito. Siya ay pumasok sa isang awakening program upang masubukan at maging isang awakener. Ang programang Awakening ay isang programang pinamamahalaan ng pamahalaan na tumutulong sa mga tao na gisingin ang kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng paglabas sa kanilang mga mana. Si Sangwoo ay bahagi ng pangkat na number 37, at pumasok siya sa portal at nakita ang isang window ng kumpirmasyon na nag-pop up sa harap niya. Nang makumplito ang pagpaparehistro sa system, ibinalik siya ng portal at nalaman niya na ang kanyang kakayahan ay isang klonang, isang bagay na hindi pa nakikita noon, ngunit kinikilala nila ito na walang silbi dahil sa katulad na kakayahan ng isang nakaraang hunter. Nang walang interes sa pagkamangha sa kanyang bagong kasanayan ng publiko, lumabas na lamang siya sa opisina at umuwi. At sa sandaling makauwi na siya, nagpasya siyang tingnan ang kanyang bagong kasanayan at nagulat na makita na ang kanyang kakayahan ay hindi lamang lumilikha ng isang tunay na pisikal na katawan, bagkus nagagawa nito ang anumang bagay na sasabihin niya dito. Naputol ang eksena sa isang mas payat na Sangwoo na nagjo-jogging sa isang park. Isa talaga ito sa mga clone ni Sangwoo, at sa loob ng ilang buwan, nawala ng malaking timbang siya sa tulong ng kanyang kakayahan sa pag-clone. Sa ilang buwan na iyon, naisip niya ang ilang mga parameter para sa kanyang kakayahan sa pag-clone. Una, ang sakit at pagod na dinanas ng mga clone ay hindi makakaapekto sa kanya. Pangalawa, mawawala lang ang clone kung masisira o kung gumagamit ito ng enerhiya na lampas sa limitasyon nito. Pangatlo, sa tuwing nagbabago ang kanyang katawan, nakukopya kaagad ng clone ang kanyang eksaktong hitsura. Pang-apat, nagagawa niyang magbigay ng mga utos kahit hindi siya malapit sa mga clone. At panglima, hindi kaya ng mga clone ang gumamit ng clone ability. Ang kanyang istatistika ay patuloy na tumataas. Dahil sa mataas na kahusayan ng kanyang mga clone, si Sangwoo ay nangangailangan na ng pera upang matulungan na madagdagan pa ang kanyang kakayahan. Dahil sa walang kakayahang magbigay ng utos sa kanyang mga clone na hindi pa niya nararanasan noon, pumasok siya sa isang part-time delivery at drop-off na trabaho upang masuportahan ang kanyang hindi sapat na pangangailangan. Sa pamamagitan ng trabahong ito, nakakuha si Sangwoo ng isa pang part-time na trabaho sa pagtuturo sa isa sa mga anak ng kanyang katrabaho. Ngayon ay pinaplano niyang ibigay na sa kanyang mga clone ang delivery at drop-off job, at masayang tinanggap ang convenient na trabahong ito. Dahil maayos ang kanyang trabaho sa pagtuturo at tinutulungan pa siya ng kanyang mga clone sa iba pang gawain, nagpasya si Sangwoo na maging isang hunter dahil sa kanilang kakayahang kumita ng napakaraming halaga ng pera. Ang kilalang propesyon na hunter ay ginawa dahil sa resulta ng isang insidente na tinatawag na Great Disaster. Ang pangyayaring ito ay nagsimulang lumitaw ang mga portal, at isang kawan ng mga halimaw ang lumabas dito, na nagresulta sa halos kalahati ng populasyon sa mundo ay namatay. At sa 23 taon pagkatapos ng insidenteng yun, nananatili pa rin ang hunter profession, pumunta si Sangwoo sa Hunter Center para kumuha ng hunter license. Bagamat tila napakahirap ang pagsusulit dito, madaling ipinasa ito ni Sangwoo at nagtataka kung sadyang pinapadali ng gobyerno ang pagsusulit para mas maraming tao ang makipagsapalaran sa kanilang buhay, bilang mga hunter. Nang matapos na ang license exam, binati si Sangwoo ni Kang Jammo, galing sa JM Agency, at siya ang hunter secretary. Ipinaalam niya kay Sangwoo ang mga uri ng serbisyong ibinibigay ng kanyang kumpanya, at sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag, nakatanggap si Sangwoo ng isang notification na nagpapaalam sa kanya na tumaas na ang kanyang kakayahan sa pag-clone, at ngayon ay maaari na siyang magpatawag ng 2 pang clone, na nagpasabik sa kanya na tumakbo pa uwi. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback ni Kang Jammo, sa kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa number 1 guild sa Korea, ang Haesung Guild. Ang guild ay inilalarawan na isang corrupted, at nagudyok ito kay Kang na umalis at gumawa ng sarili niyang guild dahil sa ilang mga kadahilanan dito. Bumalik sa kasalukuyan, lumipas ang ilang oras, at nakatanggap si Kang ng tawag mula kay Sangwoo, na ipinaalam sa kanya na gusto niyang makipagnegosyo sa kanya.
Sa labis na kasiyahan ni Kang, nagpasya silang magkita sa isang coffee shop para talakayin ang mga plano ni Sang-woo na kukunin niya ang mga safe hunting jobs. Sumang-ayon sa kanya si Kang, at binigyan siya ng dalawang pagpipilian para sa kanyang unang trabaho. Una, ang panghahunt ng mga poisonous slime. Ito'y nangangailangan ng ganap na proteksyon na damit dahil sa nakal-alasong gas at likidong inilalabas ng mga slime. Ang trabahong ito ay madali, ngunit hindi pwedeng mangaso ng mahabang panahon dahil sa proteksyon na damit na natutunaw lamang sa katagalan ng ilang oras. At pangalawa, ang pangangaso sa mga kuneho na may sungay. Maaari kang manghuli ng mga kuneho na may sungay nang walang limitasyon sa oras, ngunit napakahirap hulihin ang mga ito. Parehong gusto ni Sang-woo ang dalawang trabahong ito, at tinanong ni Kang kung alin sa dalawa ang pipiliin niya. Ngunit laking gulat niya, may isa pang Sang-woo ang lumitaw sa kanyang harapan at pinirmahan ang parehong mga kontrata. Napag-alaman ni Kang na ang kausap niya sa simula ay isa sa mga clone ni Sang-woo, at labis na humanga si Kang sa kanyang husay at sabik na makatrabaho si Sang-woo. Pagkatapos nilang ayusin ang mga bagay-bagay, lumipas ang ilang araw, at pumunta sina Sang-woo at Kang sa Hunter Center para kumuha ng authorization para sa dobleng pag-access sa hunting ground. Kailangan niya ito dahil sa plano niyang mangaso sa magkaibang lugar ng sabay. Ito ay matatapos ng walang sagabal, at pumunta na sila sa hunting grounds. Ngunit habang sila ay papunta na, ang dating boss ni Kang, ang Haesung's Guild Master na nagngangalang Shin, ay hamarang sa kanila at sinimulan silang pag-alitan. Umarap si Sang-woo sa dating boss ni Kang, at sinenyasan ang Guild Master, ngunit nagbanta ito kay Sang-woo. At sa sandaling ang mga bagay ay malapit ng magkagulo, sumigaw ang secretary ng Guildmaster, at marahang iniligtas si Sang-woo. Pagkatapos nito, nag-usap sina Sang-woo at Kang, papunta sa hunting grounds, at nalaman niya na dahil sa pag-alis ni Kang sa Haesung Guild, sinabotahe siya ng Guildmaster at lumikha ng mga kakilakilabot na chismis, upang hindi makakuha ang agency ni Kang ng mga hunters. Lumipas ang ilang oras, at lumipat ang eksena kay Sang-woo na pumapatay ng mga slime sa lugar ng pangangaso, na may kalahating tangke na ng slime ang nakolekta sa loob ng ilang oras. Pagkatapos makipag-usap kay Kang tungkol sa kung gaano kahirap manghuli ng mga slime sa loob ng matagal na oras, ipinadala niya ang isa sa kanyang mga clone sa hunting grounds para pumalit sa kanya. Pagkatapos, pumunta sila sa Horn Rabbit Hunting Grounds, kung saan kailangang umarkila ni Sang-woo ng mga kagamitan tulad ng mga baril at bala para manghuli ng mga kuneho. Ang isang horned rabbit ay katumbas ng isang tangke ng slime liquid. Dahil sa kanyang mataas na inaasahan at mataas na moral, nagsimula na siyang manghuli ng mga kuneho. Ngunit labis ang kanyang pagkadismaya, pagkatapos ng 3 oras at pag-aaksaya ng lahat ng kanyang bala, hindi man lang siya nakakuha ng isang horned rabbit. Habang nakasandal sa pag-iisip, nagpasya siyang mag-iwan ng isa sa kanyang mga clone sa hunting grounds ng mga horned rabbit at umuwi. Nang nakauwi na siya, pinag-iisipan niya kung paano siya lalakas ng husto, at naaalala niya ang pagharap niya sa Haesung Guild Master. Nakatulog siya, at lumipas na ang araw. Napunta ang eksena sa pakikipag-usap ni Kang sa telepono sa nababagabag na slime hunting ground manager. Sinabi ng manager kay Kang na ang kanyang kinontratang hunter ay nanghuhuli ng mga slime sa loob ng isang buong 24 na oras, na pinupuno ang lahat ng mga tangke ng slime liquid, nang walang tigil. Ito ay nagudyok kay Kang na agad na pumunta sa Hunter Center, at tinawagan sa telepono si Sang-woo upang utusan ang kanyang clone na ihinto ang pangangaso ng mga slime. Ipinaalam din sa kanya ni Sang-woo ang tungkol sa isa pa niyang clone, at kung paano kailangan niya ng tulong sa mga horned rabbits. Lumalabas na ang isa pang clone niya ay nakahuli ng kabuuang 200 horned rabbit sa loob ng isang gabi, isang bagay na hindi pa nakikita noon, na agad na nagpasikat kay Sang-woo sa internet.